Good afternoon, sir. Ito po yung homepage ng barangay portal po namin. And meron din naman po tayo ditong register. Dito po pwedeng mag-register ang ating mga residente. Ayan po. Tapos meron naman din po tayo ditong login, which is same lang din po sa homepage natin. Pwede pong dito, pwede pong sa kabila. Try naman po nating ipasok si super admin po natin. Yan po. Pagpasok po natin kay super admin, ito po yung makikita natin, which is ito po yung dashboard natin. Makikita po natin dito yung population, yung bilang po nila, yung voters, yung non-voters po natin, and senior citizen. And then meron po tayong PWD, yung bilang din po ng blatter and single parent. Makikita rin po din natin dito yung official member. Ito po, kung sino po yung mga nakaupo, kagaya po ni chairman, kagawad. Yan, mga kagawad na po yan. Try po natin sa position. Sa position naman po, makikita po natin dito kung ano po yung mga nakaupo sa ating barangay. Pwede po tayo mag-add ng position. Yan po. Nyari po, try natin tanod. Tas limit. 2. Tapos yan po. Description kahit ano naman. Ayan. Position is already exist. Ibig sabihin po, kapag ganito po yung lumabas, ibig sabihin po niyan, bawal po may kaparehas. Kapag meron na po nakalagay sa position natin, yun lang po yung pwede na tignan naman po natin sa barangay official, sa new official po. Ito po, makikita po natin dito yung nilagay natin na position. Ito po kagaya ng chairman, yung tanod po natin meron na. Kaya hindi na po pwedeng maglagay ulit ng another tanod. Ayan po siya. Kung nilagay na po natin sa add position yung pwesto na para sa ating mga uupo, dito naman sila magre-register. Yan po. Dito sila magre-register. Tapos pwede silang mag-add new official. May mga validation din po yan na dapat kailangan nilang sagutan. Yan po. May mga validation po tayo dito na kailangan po sagutan, no? So, try po natin si Tanod ilagay sa list of official po natin. Yan, position, Tanod, birthday niya. Ito po pala yung start natin. Start date kung kailan po siya uupo, and end date kung kailan po siya matatapos. Kadalasan po 3 years yung tinatagal nila sa pwesto. Ito po, kunyari December 30, start niya 2021, end date niya 2023 ng December, then 30 din. Yan. Tapos sa voters naman po natin, yes, required po dapat botante tayo. Sa date birth naman po niya, kailangan din po lagi natin lalagyan ng birthday. Okay, sabihin natin 1990. Okay na po yan. Place of birth, lagyan na lang natin Manila. Sa PWD naman po natin, if no, wala po siyang lalabas na kung ano pong case ng disability niya. Pero if yes, magtatanong po yung natin kung ano po yung type ng disability niya, kung ano pong may pilay po ba siya, o may sakit po ba siya sa mata. Ayan po. So, ang dito, no na lang po natin. Single parent. Yes.
Tapos, Ralph, Hens, Tanon, Fernandez, tapos Fix, wala, may Legion, ay Catholic, Legal Nationality, kahit wala na po yan, other info, yan, importante po dyan yung address natin, contact number, sa guardian naman po, ayan, okay na kahit na ano po yan, yan, add new, yan, kapag nakapag-create na po tayo, titignan naman po natin siya sa list of official, ayan, yung ginawa natin, ito na po yung ginawa natin, napunta na po siya sa list of official, yan po, ayan po. So, nandito na po siya. Ito pong mga nandito is, ayan po yung mga nakalagay dun sa kaninang pinila pa natin. Pwede rin naman po natin siyang i-edit. Ayan po. Pwede natin siya ditong baguhin kung ano po yung ano niya. Yung sa birthday naman po niya, ayan po, kunyari 1995, automatic po yan, lalabas na po yung pinaka-edad niya. Balik naman po tayo doon. So, list of official. Yan po. Pwede rin naman nating if tapos na po yung term niya sa pagiging official niya. Pag binura po natin siya, yan po, burado na siya. So, wala na po siya sa official. Mapupunta po siya sa sa enter. Dito na po siya mapupunta kasi tapos na yung ano niya, yung termino niya. Yan, tingnan naman po natin sa yan, tapos po punta naman po tayo sa mga residente, sa residence. Ito. Sa news residence po natin, kailangan, ayan po, pwede po ditong mag-register para maging official resident ka na ng barangay. Dito po. Yan, voters, yes. Mail. So, may validation din po yan. Hindi pwedeng basta-basta lagay ka lang po ng lagay. Kailangan po, i-check mo bawat blank. Yan po. So, sa date of birth. Yan lang po, date of birth. Yan, ganyari, June 15. Yan po, tapos 2021. Po natin sa edad niya. Yan, 1998. Ayan po, 1998. Wait lang, ayaw po niyang bumaba eh. Try po ulit natin. Yan. Tapos sa place of birth niya, lagay na lang po natin Manila. Sa PWD, same lang po kanina. Kung meron po siyang case na, kunyari, pilay, bulag, karamdaman sa katawan, o ano pa man yan, lalabas po dito kung, hihingiin po kung ano po yung type ng disability niya. Ayan po. Ayan dito. Lagay po natin pilay. Ayan. Single parent, no. And first name naman po natin, Renz. Middle initial, Salas. Ayan, Hernandez. And single. Kabila naman po tayo. Ayan, ganun din po yan, hinihingian din po ng validation. Municipality, Manila, zip code 1008, barangay 557, street, source number,
ng pang isa. Yan. So, add new resident na po natin siya. Si Renz Fernandez. Okay na po. Then, may kita po natin siya sa all resident. Nandito na po siya. Yan. Ayun na po si... Ayun na po. Ito na po siya. Yan. Renz Fernandez, 23. PWD po siya. Pilay. Ayan po. PWD. Ito po yung mga ano niya. Mga ano sa kanila. Mga disability nila. Then, kung single parent po ba, nandito rin po lumalabas po. Kung ano po yung pinila pa natin dun sa kanina, yun din po yung lalabas dito. Try naman po hanapin natin yung ano dito. Yung resident number. Yan. Try naman po natin dito yung resident number natin. Kunyari po, si Maria Teresa. Hanapin po natin yung pangalan niya. Ilalagay po natin dito yung resident number niya. 3166693858548. Ayan po, search natin. Ayan po. Lumabas na yung Maria Teresa, age 103. So, napakatandaan niya na. And PW din po siya, bulag. Single parent, hindi po siya. And then, status inactive, ibig sabihin po, hindi po siya active sa ating barangay. Try naman po natin yung age, yung hinahanap na age. Try naman po natin hanapin yung age of 23. Yan. Hanapin natin, lagay natin 23. Search. Yan. Ayan po yung lumabas. Age of 23. Si Renz Fernandez po ay 23 years old. And then may ability rin po siya, pilay po siya. Yan din po. Try naman po natin sa senior citizen natin. Kung ilan po yun. Sorry. And then try natin kung sino yung senior citizen. Yes. And then search. Ito po. Lumabas po dito yung mga matatanda po natin, mga senior citizen po natin. Age of 89, age of 103, age of 64. Yan. Try naman po natin hanapin dito si single parent. Kung sino po yung single parent. Yes po natin. And then search. Yan. Ang single parent po natin is 4. 4 po yung single parent natin. And then try naman po natin sa PWD natin. Try po natin kung ilan po yung PWD natin. Yes. Yan. Ang PWD natin is 8. Tama po ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po yung ano natin, may kapansanan sa ating barangay. Tapos po, sa status naman po natin, try po natin sa status yung mga active po nating kabarangay. Ayan po. Ang mga active po natin ay 10. Ayan, 10 po ang active natin. Dito naman po tayo sa edit natin. Ayan po, makita po natin yung buong information nila. Baba po natin. Yan po. Pwede po nating baguhin yan sa edit details po natin. And then dito rin po makikita natin kung may kaso po ba tong taong ito. Dito po sa case involved. Yan, dyan na po papasok yung sa blatter po. Pero mamaya po natin pag-uusapan yan. Yan po. Dito natin makikita kung may incident po ba siya. Kung ano po ba yung may nagawa po ba siyang krimen. Back po natin. Tapos dito po sa itong X naman po na ito, kunyari po wala na siya sa barangay natin or lumipat na, patay na po ba siya, ganyan. Yan, pwede po natin siyang i-X. Yan, X po natin yung taong ito. Yes. Then punta po tayo sa archive.
Yan. Ito na po yung NX natin. Dito po siya mapupunta sa archive. Kasi wala na po siya sa barangay natin eh. Pero pag nabuhay po siya, pwede natin siyang ano. Ewan ko po ba kung mag-ano pa to. Pero po ito po yung dito po nating makikita kung sino po yung mga taong hindi na kabilang sa ating barangay. Mas safe po ito kasi kumpara sa mano-manong ginagawa nila, mas mapapabilis at malalaman natin ng maayos. At pumunta naman po tayo sa certificate. Ito po. Yan. Hitachi Uchiha yan po yung mga yan po yung mga purpose nila. Dito po may kita yung kung dapat po bang dapat po bang i-approve o i-reject. Kasi dito po napaka secure po natin, hindi po tayo basta-basta tatanggap. Kagaya po nito, expired na po siya. Once na ganito po, may X na po nakikita. Yan, expired na po yan. Try naman po natin kumuha ng panibagong certificate. So, makikita po natin yan dito sa users. Resident. Yan, try po natin na ilagay yung username and password po nila. Ito, Hitachi 1234. Try po natin Yan, try po natin pasok Hitachi 1234. Ayan po, napasok na po natin. So, meron po dito po sa resident, ito po yung parang account ni resident. So, meron po tayo tatlo dito. Una po is my info. Yan, makita natin yung pangalan ni, buong information ni resident. Yan po. Resident. Pwede rin po natin siyang i-update. Yan. Balik po tayo. Tayo sa ito naman po yung pangalawa is certificate. Dito po tayo gagawa ng panibagong request kay chairman or super admin natin. Yan. Ito po yung ni-request natin nung una. So dahil gamit na po siya, yan, expired na po. So magre-request po tayo ng panibago. Yan, purpose for employment. Yan. So, ayan po, nagpasa na tayo ng ating ng request para sa ating certificate. Yung pinasa po natin is pending pa po siya. Yan. So, tingnan naman po natin sa kabila kung talagang nandun po ba kay chairman yung ating sinend. Yan. Try po natin. Pasok yung kay admin. 1, 2, 3, 4. Ano natin? Right lang. Yan, tignan po muna natin sa certificate. Yan. Ito na po siya. Pwede nating i-view. Yan, may kita po natin kung ano po yung yung nire-request ni resident. Yan, for employment po. Tapos pwede natin lagyan ng date. Yan, today. And then yung expiration po natin is nasa atin po kung 1 week po ba siya or 2 days to 3 days niya lang pwedeng magamit yung
certificate niya. Lagyan natin ng 4 days or 5 days. Yan. Tapos pwede natin siya i-message na gamitin sa maayos. Gamitin sa maayos. Yan. Accepted. Kapag na-accept na po natin siya, punta naman po tayo kay yan, accepted na po siya, di ba? May check na po siya. Ibig sabihin yan, pwede niya na pong ipa-print yung certificate na in-approve ni chairman. Punta naman po tayo sa logout. Yan. Pasok natin kay resident. H1. Yan. Tingnan po natin yung request natin. Ayan, approve na po siya. So, pwede na po natin siyang ipa-print. Kung ilan po yung gusto natin. Ayan po siya. Tachi, 89 years old. For employment. Yan po yung ano natin. So, pwede na po natin siyang ipa-print. Ayan, kasi po may check na siya. Pwede po tayong mag-add ng request. Another request. Kung sakaling ma-expired ulit yung certificate. Ayan, punta naman din po tayo sa kabila ulit po tayo. Punta agad po tayo dito. Punta po tayo sa blotter record. Ito po, sa blotter record naman po tayo. Ayan. Dito po sa blotter record natin, yan, dito naman po sa blotter record natin, ito po yung mga ko-complain sa ating barangay, yung mga may ingay. Yan, pwede tayo gumawa ng bagong complaint. Dito po natin, complainant. Sa complainant po natin, dito makikita, yan, mamili tayo ng pangalan. Ito po sa complainant po natin, ilalagay po muna natin yung syempre identity muna natin bago natin yan. New record po tayo. Complainant, nangyari po ang complainant natin si Binabae, babae. Yes. Yan. Close. Tapos complainant not resident. Ilalagay natin sa complainant not resident po natin, if may complainant resident, kunyari ako po yung nakatira dito, residente po ako, pwede natin ilagay yung account ko. Ibig sabihin po, ito sa Binabae, ako po yan, or yung residente natin. If wala naman po record sa ating barangay, dito po natin ilalagay sa complainant not resident yung taong to, yung nagko-complain. Tapos yung complainant natin, yung statement naman po natin, kunyari, maingay sa gabi. Maingay sa gabi. Yan, maingay sa gabi. Hindi nagpapatulog ng kapitbahay. Tapos yung respondent naman po natin, tapos sa respondent naman po natin, kung sino po ba yung rumuspindi sa atin ng gabing iyon. Kunyari si Tanod 2. Yan. Tanod 2. Tapos involved person, kunyari si Doe. Tapos person involved na president. Yan. Wala. Or person involved statement. Wala. Baba natin. Sa person involved statement natin. Lagay na lang po natin dito makita ko ginawa mo. Makita ko ang ingay nyo. Ang ingay nyo. Yan. Yan.
yung statement ni involved resident. So nakita niya talaga yung pangyayari. Location of incident, Barangay 557. And then yung incident, sa incident po natin, maingay si residente. Maingay. Yan, maingay. Maingay. Yan, maingay si residente. Status, ongoing. New natin, kasi bagong kaso pa lang eh. So, date reported natin today. Yan, lagay na natin today 6 PM. So, ano natin sa new record. Incident. Today na lang din. Yan, date of incident today. Yan. Kapag katapos po nito ay pupunta na po siya sa ating list of record. Ito na po siya. So, maingay. Yan na po yung unang kaso natin. Ayan, dito pa po natin makikita. So, itong sa action naman po, ito parang malaking libro dito. Yan. Makikita natin kung ano yung pinail natin na case. Kung ano yung binuksan natin. Yan. So, ang person involved natin, si Do Christian T. Yan. Tingnan naman po natin sa all residents yung taong ito. All residents. Yan. Christian T. Hanapin natin yung pangalan niya. Yan. Ito si Do. Tignan natin yung resident number. Yung information niya. Yan. Nakikita po natin dito dahil po siya yung involved. Yan. Ayan po yung case niya. Yung blatter, yung case involved niya. Ibig sabihin, kasama po siya. Kapag kaitim po yung kulay, yan. Pag itim naman po siya, pag ganito po yung makikita nyo na kulay itim siya, sir, siya po yung nirereklamo ng tao. Pero pag ano po siya, pag ito, green, siya naman po yung nagreklamo. Since dalawa po yung nakikita nating itim, dalawang beses na po siyang nirereklamo ng barangay, sa barangay ng residente, ng ibang residente. Pag blue naman po, nagreklamo din siya. So, close pa natin to. Pumunta naman po tayo sa reports. Yan. Sa reports po natin, dito po makikita yung bilang ng residente, kung ilan po yung residente natin. Yan po. Meron po ditong dito po yung list of resident po natin. Yan. Nakita po natin dito yung list of resident natin. Kapag kinailangan lang po ng nyari po, kinailangan magpasa sa matataas nating official or government, pwede po nating ipasa tong mga list natin. Pwede nating isubmit sa kanila. Yan. Ipiprint lang po natin ng ganito. Yan. Kasi lalagay kung yung voters po, age, status, PWD, nandito po yan. Yan. Mas mabilis po yung proseso na maipapasa agad sa mas nakakataas na gobyerno. Yan, cancel po natin. Yan. Try naman po natin select ng voters. Tapos filter. Yan. Ito, ibig sabihin yan, yung voters natin, ito yung mga botante natin. Yan. Puro botante lang to. If botante yung gustong gustong kunin ng munisipyo, itong lahat ng botanteng ito mismo lahat ng ipapasa. Try natin i-print. Yan. Lahat ng botante. Kung PWD naman, hihingi nila yung PWD, pwede rin po natin ibigay sa kanila. Ito po lahat ng PWD natin. Tapos ipiprint lang po natin. Ayan. Back naman po natin. Pumunta naman po tayo sa
naman tayo sa settings po natin. Yan. Dito po sa settings natin, ayan po, makikita po natin yung logo, yung portal address po natin, tapos yung barangay. Yan, ito po yung makikita dyan. Lumabas po tayo. Yan. Yan, so ito po yung settings natin. Yan. Ito po yung mga makikita natin sa settings. Yan. Punta naman po tayo sa system logs po natin. Yan. Dito po sa system logs natin is makikita kung ano po yung mga nangyari o ginawa sa system na ito, kung sino po yung gumamit, kung sino po yung gumalaw, kung sino po yung nag-input. Yan. Makikita po natin dito. Kagaya po niyan. Yung admin nag-login. Yan, si Robert Fernandez, si Resident Itachi Uchiha, nag-login din ng 5:59. Tapos yan, yung resident din na nag-request. Ayan, accepted po yan. Purpose for employee. May kita po natin dito yung mga pinaggagawa. Bawat galaw, malalaman po ng admin. Kaya kung may mangyari, wala pong kawala talaga dito. Saka para din po safe and secure at walang maging sisihan. And punta naman po tayo sa backup. Yan, backup and restore po natin. Dito po sa backup and restore natin, napindot ko yung generate. Kapag pinindot po yung generate nito, yung backup natin is yan. Pag pinindot po yan, so mag-generate na po yan dito. Pwede po nating i-download siya. Yan. Pwede po nating i-ex yung file. Kung sakaling ginagamit na natin or hindi na kailangan. Yan. Tapos pwede rin po tayo mag-restore. Yan. Pero try naman po natin siyang ipakita kung paano tayo nagba-backup. So, mag-download po muna tayo. So, try natin download tong natin, yung backup file natin. Ayan. Download. Ayan. Tapos, click po natin tong ayan. So, wala. Ayan. So, open po natin. Ayan. Ito po yung natin. Okay. Ayan. Kapag lumabas na po itong natin, parang link niya, pwede na po natin siyang i-restore. Ayan. Ayan po, nagre-restore na po siya. Ayan. Tignan po natin. Plus cancel po natin to. Tignan po natin sa resident. All resident. Sa resident natin. Yan po. Yan po. Ang nangyari po niyan, nung nag-backup po tayo, is tingin po tayo tingnan po natin yung dashboard natin. Ayan. Bali lahat po ng inad namin na resident, papupunta po yan sa dashboard natin. Ayan. Kung ilan po lahat sila. Ma-add po lahat yan. Ito po. Then, tignan po muna natin tignan din natin yung tignan po natin sa users and then itong administrator. Yan po. So, itong user administrator po natin, ito naman po yung for official. Yan. Logout po muna natin to. Ito, logout po natin. Then, ipasok natin si username. Si official. Itong si official, ito yung parang kanang kamay ni super admin.
Try po natin pa. Ito po yung kumbaga account ni official natin. Tapos yan. Halos same lang din po kay super admin. Ang pinagkaiba lang dito is hindi makikita ni official yung resident. Yan, tignan po natin dito. Yan, ito po yung ano niya. Bali dito po, hindi siya pwedeng mag-add ng official. Hindi po siya pwedeng maglagay ng position. Si super admin po lahat ang makakagawa nun. Bawal din po siyang mag-delete ng official. So, ang kaya niya lang is makita yung sa mga nakaupo sa termino. So, yung ang pinakaano niya talaga, agenda niya is for resident. Yan. Pwede po siyang mag-add ng new resident natin. Yan. Pero hindi siya pwedeng hindi niya po kaya na maglagay ng bagong chairman or kagawad kasi po wala po siyang kakayahan. Lahat po talaga ang makakakita lang nun or makakagawa is si super admin natin. Yan. Yan po yung limit ni official. Yan. So ito po lahat yung ano natin sir, ito po lahat yung sa barangay portal. Ito po lahat yung kayang gawin nila. Yan lang po, salamat.